Nagsalita na po si Secretary Janvic Remulla, yung DILG Secretary. Kaya alam nyo kasi, dalawa ang Remulla, isang DOJ Secretary at isang DILG Secretary. Yung Secretary ng Department of Interior and Local Government, sila yung nakakasakop sa PNP. Kaya ang lahat ng ginawa ng PNP sa paghuli, pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at ginawa ng pamahalaan ay pinaninindigan ni Secretary Remulla na naaayon sa proseso, walang illegal na ginawa lang nila ang lahat at bahagi ng proseso ang paghuli at pagharap sa ICC nitong si Duterte o sa korte para mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima. Pakinggan po ninyo ang naging pahayag, statement ng isa sa mga Remulla. I'd just like to offer sobriety. Let justice take its course. Inflammatory rhetoric will not get us anywhere. If you want justice served, if you want justice seen, then let's wait for the process to continue. The problem with the last administration was that there was no due process. There was no fair fight. We are giving him a fair fight in an international court of law. I hope that's sufficient to explain. I hope Atty. Lambino understands and appreciates, and I hope that he is there to argue the point. As far as we are concerned, we have complied and we move on with governance. Ayun o. Okay. So malinaw. Malinaw po yung sagot ni Secretary Janvic Remulla ng Department of Interior and Local Government. Ako, may pitik pa siya na sabi niya, during the time ng Duterte administration, ay talagang hindi nagkaroon ng pagkakataon na naging parehas ang laban. Kaya daw napakarami. Actually, may binanggit siyang figures dyan 30,000 daw po umano. Ganun talaga ang record nila. 30,000 umano ang naging biktima, buhay na nawala ng panahon ni Duterte. Okay? Yan po. So, kung ating pagtutuunan ng pansin, ang mga binanggit naman ng mga nag-iimbestiga, yung mayroong advocacy sa karapatang pantao, abay mula pa yan sa pagiging mayor ng Davao City bago naging presidente ng bansa noong 2016 hanggang 2022. Wow! Pero siyempre ang pinakamatindi dyan ay yung unang taon o 2 taon. Yung 2016 at saka 2017. Yung unang taon at pangalawang taon ng Duterte administration talagang matindi po ang Operation Tukhang. Okay? So ayan. Yan po ang sinasabi ngayon ng isa sa mga Remulla. Okay, paano ang katarungan? Paano naman ang karapatan ng mga taong naging biktima? Kung lagi na lang ang kampo ng mga Duterte ang tama at sila ay ang nangingibabaw. So hindi na. Ngayon po ay tinupad ang batas. Nasa batas daw po ang paghuli dahil merong warrant of arrest. Nakipag-coordinate ang Philippine government sa Interpol dahil tayo ay member ng Interpol. Kaya ho nagkaganyan. So, madalit sabi, pinanindigan nga po ni Secretary Remulla kung anong ginawa ng gobyerno, lalo ng kapulisan. Lalo na ho si General Marbil at si General Torre. Lalo na si General Torre ng CIDG na talagang siya ang nakipagtalo. Talagang matinding kulitan. Na naunang pinakita ko no sa ibang mga video dito sa aking mga channel. Mike Abi Opinion at MA Pinoy TV kung paano ang hirap na naranasan ng mga pulis sa matinding sagutan ng mga Duterte at ng kanyang mga abogado sa airport at sa Villamor bago tuluyang naisakay ng aeroplano. Ayun. So, ano po niyo masasabi dyan? Akin lang pong ipinaparating kung ano ang mga nangyayari. Wala naman personalan dito. Ang aking nga sinasabi, justice for all victim umano at justice din para sa akusado. Ayan o, kay Duterte. Yan. Inulit ko lang, at yan na may akin lagi sinasabi at pinandigan. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. International law ang iiral sa ICC kasi international court yan. At ang mga Pilipino ay may karapatan at in-entertain ang mga Pilipinong kumplena ng ICC. Noong pang 2017, halos 8 taon na po itong kasong ito. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Please like and share ng video. Doon sa hindi pa, subscribe. Okay? Sunod na pag-usapan natin ay, eto na.
ang ating pong kapulisan at military ay nakamonitor nationwide. Pero monitoring lang sila, walang threat, walang destabilization. Yung mga rally ng kung ano-anong grupo diyan ay nire-respeto ng pamahalaan. Hindi naman ho threat sa national security sa ngayon ang mga protesta sa Davao o dito sa Metro Manila. Kasi nga, dalawang panig yung naghahayag ng mga rally at gumagawa ng rally. Diyan sa may Welcome Rotonda, yung mga kamag-anak ng biktima. Doon naman ho sa EDSA Shrine, meron din grupo ng mga pro-Duterte noong nakaraan. At yung unang araw, noong Tuesday, nang mahuli si Duterte, yan sa Villamor at doon din sa Davao. So, sinasabi ng Philippine National Police at Military, naka-heightened alert sila, monitoring lang. Walang threat sa national security ang bansa. Under control nila. Don't panic. Kayo mga Pilipino sa abroad, kung ano-ano pong nababasa nyo, mga Pilipino dito sa Pilipinas, kung ano-ano mga fake news, fake video, at kung ano-ano yung nakikita, huwag kayong magpanik. Atin itong Pilipinas. Pilipino may-ari ng Pilipinas, mangibabaw ang katarungan. Mangibabaw ang batas, hindi ang mga interes ng kung sino-sino dyan. Ang aking pong channel ay naghahatid lang ng kung ano ang mga kaganapan at nagbibigay ako ng analysis at opinyon sa mga nangyayari. Kapayapaan ang susi ng kaunlaran ng bansang ito. Kaya ating pagmalasakitan. Kung sino lumalabag sa batas, meron kayong pananagutan. Ang susunod sa batas, wala kayong problema. Okay? Kaya yung aabuso, asahan na ninyo, mananagot kayo. Kasi ang policy ng Marcos administration ay rule of law. Hindi ako nagkulang dyan. Ulit-ulit ko nang sinabi yan sa mga nakaraang araw at nakaraang video. Pag sinabing rule of law, may due process yan. Iimbestigahan kayo. Pag nakakita ng ebidensya, kakasuhan kayo. Ang korte ang bahala sa inyo. Kahit sino. Itong ginawa ng ICC dahil nakatanggap ng mga reklamo mula sa Pilipino, ang ginawa ng Philippine government na ipatupad ang warrant of arrest galing sa Interpol at ICC ay bahagi ng paghahanap ng hustisya. Yung pong nangyari kay dating Pangulong Duterte, yan na rin ay isang magandang pagkakataon na kanyang maididepensa at may pagtatanggol ang kanyang sarili sa mga aligasyon at bintang laban sa kanya mula nang siya ay mayor at presidente. Kasi yan ang tamang venue sa korte, labanan ng ebidensya, okay, at papapatunay at testigo. Hindi sa kalye, hindi sa mga protesta, hindi sa mga press conference, hindi sa media, hindi sa social media. Yan po ang totoo. Rule of law. Huwag natin kalimutan. Kung hindi nyo naintindihan, ayaw nyo intindihin, baka saradong isip nyo. Sana hindi mahawa yung iba. Sana hindi kayo makahawa. Pero naniniwala ako, ang aking mga followers, subscribers, at viewers sa buong mundo, matatalino. Pilipino ka, Pilipino tayo, pagmalasakitan natin ang ating bansa sa kahit anong oras at pagkakataon.